Lord! Welcome back to my channel. So for today's video is panibagong invitation na naman or purchase na printed invitation or passport invitation na naman ang ipapakita ko sa inyo, and this time ang motif natin ay sage green. So gusto ko munang mag-thank you kay Ma'am from Bayambang dahil nagtiwala sila at sa akin sila nagpagawa ng kanilang printed na passport invitation. So again, thank you so much Ma'am from Bayambang. So ang Bayambang po ay isang bayan dito sa Pangasinan at yes, taga Pangasinan po ako. So again, thank you so much po Ma'am for trusting me. So yung ginawa kong passport invitation nila ay walang secondary sponsors. So ang nakalagay lang sa kanilang invitation ay mga principal sponsors at mga event details ng kanilang wedding. Yes, dahil ang sinabi po nila sa akin ay civil wedding po yung kanilang kasal, kaya wala po silang mga secondary sponsors. Ang mga invitations naman po ay hindi tayo nililimitahan kung pang church wedding lang ba or pang civil wedding lang ba yung mga pwedeng gawin. Dahil kung ano yung gusto nating gamitin na invitation para sa ating event, ay of course yun yung gagawin or ipapagawa natin. So halimbawa na lang ng passport invitation na pwede siyang gamitin para sa kasal or sa wedding, ay pwede din siyang gamitin na pang birthday or pang dibu or pang 7th birthday ng mga anakis natin or ng pangbinyag. So pwede siyang gamitin. Kaya hindi tayo nalilimitahan ng kahit na anong klase ng invitation kung saan natin sila gustong gamitin. Kaya sa mga ikakasal dyan na nagdadalawang isip kung gusto nyong gumamit ng passport wedding invitation para sa inyong kasal, ay wag na kayong magdalawang isip pa at yun na ang gamitin ninyo kung yun ang napupusuan ninyong gamitin para sa inyong event. Kahit na civil wedding yung inyong kasal or church wedding or kahit na anong klase ng wedding or event yung mayroon kayo. Meron po kasing mga nagme-message sa akin at nagtatanong kung meron daw ba akong mga layout or mga invitation na po pwede sa civil wedding. So, ang nire-reply ko sa kanila is tinatanong ko sila kung ano ba yung gusto nilang gamitin na invitation para sa kanilang wedding. Dahil hindi naman po yung details natin or tayo yung mag-a-adjust para sa invitation na gusto natin, kundi yung invitation po ang mag-a-adjust para sa kung ano yung gusto natin. So, kung halimbawa na lang yung passport invitation yung gusto ninyong gamitin para sa inyong kasal, then go. And kami po na mga nag-layout or gumagawa ng mga invitation ang mag-a-adjust kung ano yung mga kailangan tanggalin, kung ano yung mga kailangan ilagay para masundan natin kung ano yung mga gusto ninyong ilagay or makita sa mismong invitation ninyo. So tulad nga ng sinabi ko kanina na ang ginagawa kong passport wedding invitation ay pang civil wedding na wala siyang mga secondary sponsors at principal sponsors lang at yung mga event details lang yung nandito. Pero meron pa rin akong ginawa na boarding pass dahil ang kapartner po ng passport invitation or ng ating passport ay boarding pass. So yan lagi yung magkasama na dalawa, kaya dapat hindi yan mawawala kahit na civil wedding yung ating kasal. So gumawa pa din ako or kasama pa din talaga sa package yung boarding pass sa kanilang wedding invitation. So ginawa ko yung kanilang invitation and nag-record ako ng video while doing that invitation nung mga month ng July, pero yung kasal nila is August. So nung July sila nagpagawa sa akin ng invitation, pero super late ko na siya na-edit, ma-upload dito sa aking channel. So siguro hindi ko sure kung October or November ko to ma-upload, pero ang mahalaga ay mai-share ko pa rin sa inyo kung paano ko ginawa yung kanilang invitation. Isa sa pinakagustong-gusto kong panoorin at satisfying na panoorin ay yung pagkakat ng mga papers. So, madami akong mga napapanood ng mga crafters na pinapakita nila yung pagkat nila ng mga papers. So, parang ASMR style siya ng pagkat nila ng paper using their paper cutter, and super satisfying yung sound ng paper cutting.
So inabot na ako ng gabi dito at hindi pa rin ako tapos sa ginagawa kong invitation nila. Though that day ko lang din naman sinimulan yung paggawa ng kanilang invitation. Kaya expected talaga na hindi ka agad matatapos sa isang araw lang yung paggawa ng invitation. So ang inavail pala sa akin ni ma'am is 35 pieces. Kung hindi ako nagkakamali, 35 pieces na passport invitation. Nung araw din na yan ay merong party or merong kaganapan sa labas ng bahay namin, which is parang welcome party doon sa bayaw ko na kagagaling lang or nagbabakasyon siya sa Pilipinas at may pa-welcome party para sa kanya, pero hindi ako masyado nakaten kasi mas inuna ko yung paggawa ng passport invitation ng client ko. So yes, mas pinriority ko na gawin itong passport invitation ng client ko. So kinabukasan na pala ito at nasa folding process na ako or nasa folding stage na ako ng paggawa nitong kanilang invitation. So hindi ko na pinakita sa inyo yung buong process kung paano ko ginawa simula nung sa printing or kung ano pa yung iba kong ginawa, since nakita nyo naman na yon sa iba kong mga videos. And of course ayoko naman na parang paulit-ulit na lang yung pinapakita ko sa inyo, though parang nauulit lang din naman yung pinapakita ko sa inyo. Pero of course gusto ko pa ding ipakita sa inyo yung mga bagong invitations na ginagawa ko, dahil of course iba-iba naman yung mga client na nagpapagawa sa akin yan. And of course gusto ko din na i-video yung mga ginagawa kong invitations every client na nagpapagawa sa akin. Since civil wedding yung kasal nila, so I recommended na 2 pages lang yung gagamitin para doon sa kanilang passport invitation, since wala naman nang masyadong ilalagay doon sa loob or sa insert ng kanilang invitation, kundi picture na lang and of course yung principal sponsors at yung details lang. Kaya parang 2 pages lang or 2 leaves lang yung nandoon sa loob ng kanilang passport. Kaya ayan, na-fold ko na yung insert, yung pinaka-cover ng passport invitation. Na-fold ko na din dyan yung customized na envelope na paglalagyan ng passport invitation. So almost nagawa ko na lahat at pati yung sa boarding pass ay nagupit ko na din siya individually. So ang ginagawa ko na ngayon ay of course ini-stapler ko na siya para mapagdikit ko na yung insert doon sa pinaka-cover ng passport invitation. So ngayon naman ang pinapakita ko sa inyo ay ina-assemble ko na yung envelope para ready na paglagyan kapag natapos na yung ating passport invitation. So para po sa mga future clients ko na magpapagawa sa akin ng printed na passport invitation, expect nyo po na yung i-offer ko sa inyong customized envelope ay ganyan po yung kanyang style. So ngayon naman ay kino-corner puncher ko na yung boarding pass para mas maganda siyang tignan at naka-curve yung sa pinakadulo nila at hindi sila patusok. So ayan, ganyan lang yung ginagawa ko. At ito naman yung passport invitation na naka-quality check na yan. Dahil kung makikita ninyo ay sobrang ganda na yung sa pinakagilid niya. Makikita ninyo na pantay-pantay na yung sa gilid niya. Maayos na din yung pagkakakat niya doon sa gilid at wala na ding mga parang sobrang mga paper. So ayan, ginagamitan ko na din siya ng corner puncher para mas magmukha na siyang passport. So ang next naman na ginagawa ko ay nilalagay ko na yung boarding pass doon sa loob ng passport invitation at sinisealed ko sila using belt. So belt yung tawag ko doon sa puti na nilalagay ko doon sa gitna para mag-close yung passport invitation and of course para hindi din matanggal yung boarding pass. Tapos saka ko sila ilalagay doon sa customized na envelope at ang napili pala ni ma'am na gamitin ko dyan is jute string na may tag. So tinanong ko sila kung ano yung mas gusto nilang gamitin dyan, kung yung ribbon ba or yung jute string with tag, at ang pinili nila ay jute string with tag. Kaya yan yung ginagawa ko ngayon. Ako lang ba yung parang nag-struggle sa pagre-ribbon or pagtatay ng mga ribbon pagdating sa mga invitation? Kasi every time na nagpa-practice ako, kahit na-practice ko yan, hirap pa din ako na mag-ribbon at sobrang tagal ko na mag-tie ng ribbon sa mga invitations na ginagawa ko. Kaya parang feeling ko, yan yung stage or yan yung process ng paggawa ko na sobrang natatagalan ako at sobra akong nahihirapan. So ayan, ipapakita
ipapakita ko sa inyo ng mas malapitan para makita ninyo kung paano ako nagre-ribbon. So, pwede din na ganyan din yung gawin ninyo kapag nagre-ribbon kayo para sa inyong passport invitation or doon sa envelope ng passport invitation. So, ganyan yung style niya. Jute string with tag yung ginamit ko para sa kanilang envelope. Pero kung kayo ang gagawa at mas prefer ninyo yung ribbon, go lang, pwede na ribbon yung gamitin ninyo kung sakali na ayaw ninyo ng jute string. So halimbawa sage green din yung motif ninyo, gumamit na lang din siguro kayo ng sage green na ribbon. And ngayon naman ay natapos ko ng i-ribbon lahat or natapos ko ng talian lahat ng invitation, kaya ini-individual wrapping ko na sila. I mean, hindi individually wrapping kasi sobrang maksay na yun sa plastic. So parang ang ginawa ko dyan is hinati-hati ko siya ng 5 supot. So parang 7 na invitation sa isang plastic. At ayan, ina-assemble ko na yung box ng paglalagyan ko. Pero napagtanto ko na hindi siya nagkasya or hindi magkakasya yung 5 plastic. Kaya nagpalit ako ng box. So parang square yung kinuha ko dyan. At saktong-sakto na kumasya yung 5 supot ng invitations. So ayan, in just 2 days ay natapos ko nang gawin yung kanilang passport invitation na 35 pieces na may color motif na sage green. So ayan, ipapakita ko muna sa inyo yung video ng finished product na ginawa ko. So I am very proud of myself kasi kaya kong gumawa ng mga ganitong items, ng mga ganitong handmade product para sa mga special occasion tulad na lang ng wedding. So, again, thank you so much, ma'am, for trusting Inspired by Cassie or for trusting me at sa akin kayo nagpagawa ng inyong printed na wedding invitation or ng passport wedding invitation. So, again, thank you so much, ma'am, from Bayambang. So, kung gusto ninyo na magpagawa ng passport wedding invitation, mag-message lang kayo sa akin. And again, thank you so much for trusting Inspired by Cassie.